kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito. Balik tanaw muna tayo sa mga nakaraan. Sa part 2 ng aklat ni Job, unang dialogo. Sa unang tagpo, si Eliphaz ng Tema ang unang nagsalita at nangaral kay Job. Sa ikalawang tagpo, sinagot ni Job ang mga tinura ng kaibigan niyang si Eliphaz. Sa ikatlong tagpo, si Bildad ng Shua naman ang nagsalita at nangaral ng may pagkainis kay Job. Sa ikaapat na tagpo, ay sinagot ni Job ang mga pahayag ng kaibigan niyang si Bildad. Sa ikalimang tagpo ay si Zophar ng Naama naman na nagsalita at nangaral kay Job. At sa ika-6 at huling tagpo ay sinagot ni Job ang mga pahayag ng kaibigan niyang si Zophar. Sa part 3 naman ng aklat ni Job, ang ikalawang dialogo. Umiinit na ang mga lumalabas na pananalita sa mga bibig ng mga kaibigan ni Job na may mga halong pangungutya at pag-uusig sa kanya. At sinagot ni Job ang kanilang mga pangungutya at pahapyaw na pangungusig. At ito ay sumugat sa puso't isipan ng tatlong kaibigan na parang isang matulis at matalas na palaso. At ngayon, ito ang part 4 ng aklat ni Job. Ang ikatlong dialogo, kumbaga sa boxing, last round. Sapagkat dito, matutunghayan natin na lumabas ang totoong loobin ng mga kaibigan ni Job, na si Job at ang pamilya niya ay gumawa ng masama na di kinaluguran ng Diyos, kaya siya 10 ng kabahayan niya ay winasak ng Diyos. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng unang tagpo ng ikatlong dialogo na mula sa aklat ni Job, ika-22 kabanata, mula unang talata hanggang ika-30 talata, na pinamagatang Muling Nagsalita si Eliphaz. Pakinggan natin ang sasabihin ni Eliphaz kay Job. Mayroon bang sinumang tao kahit na ang pinakamatalino na maaaring maging kapaki-pakinabang sa Diyos? Nakikinabang ba ang Diyos sa iyong paggawa ng tama o ang pagiging mabuti mo ay nakakatulong ba sa Kanya? Hindi dahil sa paghanga mo sa Diyos kaya ka sinasaway niya at dinadala sa pagsubok. Hindi. Ito ay dahil ikaw ay nagkasala ng labis. Ito ay dahil sa lahat ng kasamaan na iyong ginagawa. Para mabayaran ka ng isang kapatid sa perang inutang niya, kinuha mo ang kanyang mga damit at iniwan siyang walang maisuot. Tumanggi kang magbigay ng tubig sa mga pagod at tumanggi kang pakainin ang mga nagugutom. Ginamit mo ang iyong kapangyarihan at ang iyong posisyon upang sakupin ang buong lupain. Hindi lamang tumanggi ka sa pagtulong sa mga balo, kundi ninakawan at pinagmalupitan mo rin ang mga ulila. Kaya ngayon ay may mga patibong sa paligid mo at bigla kang napuno ng takot. Lumalim na ang dilim na hindi ka makakita at napuspos ka ng baha. Hindi ba't ang Diyos ay naninirahan sa pinakamataas na langit at tumitingin sa mga bituin kahit na sila'y mataas? Gayon pa may nagtanong ka, ano ang alam ng Diyos? Siya ay nakatago sa mga ulap. Paano niya tayo hahatulan? Sa tingin mo ay pinipigilan siya ng makapal na ulap para makakita, habang naglalakad siya sa simboryo ng langit. Determinado ka bang lumakad sa mga landas na laging sinusunod ng masasamang tao?
Bago pa man dumating ang kanilang oras, inanod na sila ng baha. Ito ang mga taong tumanggi sa Diyos at naniwala na wala siyang magagawa sa kanila. Gayunpaman, ang Diyos ang nagpaunlad sa kanila. Hindi ko maintindihan ang mga nasa isip ng masasama. Ang mabubuting tao ay natutuwa at ang mga inosenteng tao ay tumatawa kapag nakikita nilang pinarurusahan ang masasama. Ang lahat ng pag-aari ng masama ay nawasak at sinunog ng apoy anuman ang matira. Ngayon, Hope, makipagpayapaan ka sa Diyos at itigil mo na ang pagtrato sa Kanya na parang isang kaaway. Kung gagawin mo, pagpapalain ka niya. Tanggapin ang pagtuturo na ibinigay niya. Panatilihin ang kanyang mga salita sa iyong puso. Oo, dapat kang mapakumbabang bumalik sa Diyos at wakasan ang lahat ng kasamaan na nagawa sa iyong bahay. Itapon ang iyong ginto. Itapon ang iyong pinakamagandang ginto sa tuyong sapa. Hayaan ang makapangyarihang Diyos ang maging ginto mo at hayaan siyang maging pilak na nakatambak para sa iyo. Pagkatapos ay palagi kang magtitiwala sa Diyos at makikita mo na siya ang pinagmumulan ng iyong kagalakan. Kapag nananalangin ka, sasagutin ka niya at tutuparin mo ang iyong mga panata. Magtatagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin at sisikat ang liwanag sa iyong landas. Ibinababa ng Diyos ang mapagmataas at inililigtas ang mapagpakumbaba. Ililigtas ka niya kung inosente ka, kung tama ang ginagawa mo. At dito nagtatapos ang unang tagpo ng ikatlong dialogo ng aklat ni Hope. Abangan bukas ang pagpapatuloy ng part 4, ang ikatlong dialogo ng aklat ni Hope. At ito ay pinamagatang Sumagot si Hope kay Eliphaz. Hanggang sa muli, patnubayan nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.